Diyan Kong, ito po hinihintay ang inyong opinyon ng ating mga kabayan sa inihain na pong impeachment complaint kahapon ng kung tawagin natin ay mga advocacy group daw po ito at kasama ang isa pang mababatas para formal na pong ihain sa Secretary General ng Kamara ang impeachment laban po sa pangalawang Pangulo, Kong. BP Inday Sara. Hindi, huwag muna yun munang Statistics Authority, yung pinagpaguran. Ganun ba? Akala ko hindi kayo... ano pong epekto nito doon sa iniimbestigahan ng Quadcom na kasi kaya naman na lumabas yung pangalan dyan, di ba? Oo. Yung pumirma doon sa siyang tumanggap ng pondo, ang nakalagay Mary Grace Piatos. Oo. So, tiningnan nila, ito ba sino? Totoong tao ba ito? Yun nga, sabi ng PSA, wala pong taong ganyan. Ano ang implication nito? Sino yung kumuha sa Philippine Statistics Authority ng certification para sa ganun ay saliksikin yung pangalan. Hindi lang naman yung Piatos, meron pang isa eh. Opo, yung ano, Villamin, ano ba yun? Ano yun? Yung isa, yung... Tama, yung may Villamin nga. May Villamin eh. Dalawa po yan, Mary Grace Piatos, saka yung... ano pa anong isa? Nakalimutan ko na eh. Opo, basta yun po. Anong opisina Opo. ang nagsakit para kasangkapanin ang Philippine Statistics Authority para tingnan kung talagang merong ganyang pangalan? Anong opisina? At bakit? Ang House Committee on Good Government and Public Accountability Na naman? para alamin daw po sa PSA para alamin po sa PSA ang tala ng taong nagngangalang Mary Grace Piatos sa kanila pong database. Ngayon, ito namang PSA, Opo. anong ginawa? Ang atin pong National Statistician at Civil Registrar General Claire Dennis Mapa ay nagpadala po ng sagot kay Congressman Joel Chua at mayroon pong sertifikasyon na walang certificate of live birth, wala pong certificate of marriage, wala pong certificate of death sa kanilang database. Ito pong si Mary Grace Piatos. Inilabas po kahapon, Disyembre 2, ang sertifikasyong ito. At sabi ko sa inyo talagang pinagbubusan pa ng pagkakataon ng panahon. Ayon pa po dito kay Dennis Mapa, ang ating National Statistician, maaari silang maghanap pang muli ng tala ni Piatos kung mabibigyan lang sila ng karagdagang impormasyon tulad po ng pangalan ng kanyang magulang. So hinahanap ngayon ay pangalan ng magulang nito pong si Mary Grace Piatos. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Jen. Nung nakaraang araw, nagsalita na yung Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Jen. Yang kanya pinag-uusapan ninyo, ano yung sabi niya? Hindi man importante yan eh. At cup of tea, sabi niya? Hindi, sinabi niya, wala namang importante dyan eh. Yang pinag-uusapan ninyo, hindi naman makapag-contribute ng mabuting bagay kahit sa isang buhay ng isang Pilipino. Ganun ang pagkakasabi. Yes. O sa pagkakayamot niya siguro, sinabi niya, as a matter of fact, in my opinion, it's a storm in a teapot. Yun, storm in a teapot. Diba? Tama po kayo. Alam po ninyo, yung kahulugan po nun, yan po ay mga, kung tawagin po nila, yung mga metaphor. Siyempre po, yung bagyo, hindi mo na mailalagay sa isang tasa, di ba? So, metaphor ang tawag niyan. Yung pong ibig sabihin nun, isang napakaliit na bagay na pilit pinalalaki. Katulad niyan. So, lahat po ng nakikinig, tama po yung sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan po ninyo, napapatunayang isa-isa, ang isang napakaliit na bagay, pinalalaki po. Ngayon, kinasangkapan ang Philippine Statistics Authority para hanapin ang isang bagay na wala. Alam mo kung bakit ko sinasabi isang bagay na wala? Opo. Hindi ko naman maintindihan yung mga kasama ko. Anong pangalan ng committee, Jen? Committee on Good Government and Public Accountability. Yung bang pangalan, descriptive talaga, Jen? Mukhang yun naman po, Kong. Yun ang kanilang kiniklaim. Hindi, yung pangalan ng komite.
Okay. Ulitin mo kung ano yung pangalan ng komite. House Committee on Good Government and Public Accountability. Oo. Kapag ka ba ang isang committee ay naglalayo ng good government, Opo. hahanapin mo ba yung bagay na wala? Maghahanap ka ng bagay na wala. Hindi po, sayang ang panahon ko dyan, Kong. Kumbaga Kaya ganun, nga, oo. tingnan mo akala ko naiintindihan nila yung mawalan ng galang po, mawalang galang na po. Kasi kapag ka nandyan po ako nagpapaliwanag sa inyo, nangaaway lang kayo. Kaya mabuti po, dito ko na lang ipaliwanag. Okay. Jen, ang pinag-uusapan natin ay confidential funds. Opo. Okay? Ang paggamit niyan, confidential. Oho. Lahat ng paggamit dyan ay maaring asset ng gobyerno, itatago mo sa pangalan na hindi sila makikilala. Ay, siyempre po, oo. May termo parang nom de guerre or whatever, nom de guerre. Ha? Itatago mo dahil asset mo yan eh. Kung ako mag-iimbento ko ng pangalan. Opo. Halimbawa, yung Nelson, ang tunay na pangalan, Nelson Lubao. Opo. Oh. Gagawin mo Nelson Mandela. Merong tunay na Nelson Nelson Mandela. Lubao Hindi pala, mo po pwede. Maghahanap ka talaga ng wala. Nelson Baulo, ako na lang. Okay. Kasi kailangan kong itago eh. Alam ba, Sonle Baulo. Binaligtad ko yung pangalan. Naging Chinese. Ano ang katwiran kung bakit ko tinatago sila? Asset ko ito eh. Opo. Alam mo, Confidential. dapat nating ipagtanggol ang ating bansa sa mga kalaban niya. Ano ba yung layunin ng confidential at saka intelligence funds? Opo. Yan po ay para i-safeguard natin, para sa gamitin natin sa kaligtasan, sa proteksyon ng ating bansa. Yung intelligence fund, ang gumagamit yan, yung army at saka yung police. Opo. Yung confidential Confidential fund, fund yan ang naman. civilian authority. Yes. Katulad ng mga confidential fund, national government agencies, government-owned and controlled corporations, at saka LGUs. Mga LGUs. So, Opo. civilian offices. Pagka-intelligence fund, ito yung army. Opo. Andyan yung NICA, yung ganyan, lahat ng intelligence. Kailangan kasi natin yon para maproteksyonan ang ating bansa. May asset tayo ngayon. Opo. Halimbawa, kinailangan ko yung impormasyon na yun, siya lang ang makakakuha sa akin, babayaran ko siya. Pero imbes na Nelson Lubao ang aking lalagay, Sonel Baulo. Oho. Alam naman nila yun, nom de guerre ang gagamitin ko. Hindi ko itatatwa ko lahat yan. Gagamit ako ng pangalan. Halimbawa, piatos ang ginamit. Opo. Bakit mo uusigin yung mga yun? Yun ang ayaw ko sa mga kasama ko eh. Alam naman nila eh. Ewan ko kung alam nila, pero ako alam ko. Opo. Hindi ko lang alam kung alam nila. Obvious, ako sa tingin ko, obvious naman yun, Kong. Alam naman talaga nilang Ngayon alias naman, yun eh. ito namang Philippine Statistics Authority, napakasangkapan naman doon sa paghahanap ng isang bagay na wala. Oho. Hindi ko maintindihan kung saan papunta yung ginagawa ng... Ano pangalan ng committee, Jen? House Committee on Good Government Baka and gusto mong Public... palitan ng pangalan. Baka magdamdam po yung mga miyembro ko. Hindi. Sinabi ko lang ng mga gusto mong Anong ilalagay natin, Kong? bahala kayo. Kasi ako... Baka, Sinasabi ko lang, baka ako gusto nyo mag-isip ng akmang pangalan. Isipin mo, asset itong mga ito. Oho. Pagtatakpan mo sila sapagkat silang nakatutulong para proteksyonan ang kasarilan ng bansa mo. Oho. Kaya nga confidential fund eh. Kaya pala kung... Nakita mo ba kung sino yung masigasig na tumutugis sa mga yan? Ha? Opo. Makabayan Black. Ayun na nga po, Oh, Kong. yung Makabayan Black ba? Meron na bang nagawang mabuti ang gobyerno sa kanila? Lahat na ng ginawa ng gobyerno mula sa kasaysayan nila, wala pang ginawang mabuti ang gobyerno eh. Ngayon sila yung sumasama diyan. Sila ngayon ang talagang nakapagsasalita sa committee ng ano na yun? Good Government and Public Accountability. Confidential pa naman eh. Sila nga hindi mo makikita na talagang ang layunin nila ay proteksyonan ng ating bansa eh. Gusto kasi nilang malaman kung sino yung mga yan para malaman Di ba? sino naniniktik sa Gusto kanila. kaya nga nila inuusig ngayon. Yan. Para ngayon, ilitaw ninyo sino ba yan sapagkat
Yun ang gusto nila. Pag lumitaw yun, ako, yari na tayo. Samantalang kung tatanungin mo, kayo po ba ay nagmamahal sa bansa natin? Ay, oo, makabayan po kami. Tsaka Oo. sabi nila. Oo. Paano nyo po nasabi na makabayan kayo? Bakit po kayo yung makabayan? Ano po kami, makapili? Ah. Hindi, magpakita po kayo ng dahilan kung bakit Nakatibayan. po kayo yung makabayan at kami po hindi. Oho. Sila daw ang tagapagtanggol ng mga mahirap. Gusto daw nilang malaman. Ang Oo, mga... ba't kayo palang tagapagtanggol ng mahirap? Ba't di kayo magsalita ngayon? Bakit ang presyo ng bilihin ay pagkataas-taas? Oho. Bakit po yung kuryente pagkataas-taas, hindi kayo kumikibo? Bakit po nabaha na po tayo? Napakaraming perang nawaldas, ba't di po kayo kumikibo? Kung sinasabi po niyo nagmamahal kayo sa bansa, ang tinutugis po ninyo ay yung pong pinaggamitan ng pera sapagkat ayaw ninyo yon. Oho. Kasi yung protection ng bansa natin, yun ang ayaw ninyo. Kaya kayo pa ngayon ang napapakasangkapan para tingnan kung sino yung ginamit ng pamahalaan para sa ganon ay sinupin ang ating bansa. Oho. O, hindi ba, Opo. parang kabaligtaran na nangyari. No, Philippine Statistics Authority. Ano pangalan ng head? Dennis Claire Mapa, ang ating national statistician. Alam mo, mawalang galang sa iyo, Mr. Mapa, kung kayo po ang head ng PSA. ng PSA. Oho. May karapatan po kayong hindi basta po hiningi po sa inyo kamukha kanina. Opo. Nagpunta ako sa Commission on Audit. Ako mismo. Opo. Sa opisina, oo. Wala lang si chairman Ako naghahanap ako ng ng katotohanan. Oho. Kasi gusto ko siyang makausap. Kung bakit. Kasi ang pinadadala nila representatives lang Oo nga, yung... Sabi kasi nung kanilang representative nung tinatanong ko, nung po bang kayo'y isabina ng Good Government Committee, hindi po ba kayo nangatwiran na sabihin ninyo sa kanila na pasensya na po kayo, hindi po namin basta maibibigay yun po yung inihingi ninyo sa kadahilan ng sumusunod. Yan. Una Oo. po, ito pong ginagawa namin po ay wala pa pong finality. Tentative po yung mga findings po namin. Opo. At dahil nga po sa tentative po yung findings namin, hindi po namin basta-basta na ibibigay sa inyo yung pinanggagalingan po ng aming pagsisiyasat. Tama naman Pangalawa po yun. yung nature po ng aming pag-audit, alam naman po ninyo, ay confidential po. Oho. Ngayon po, pagka binigay po namin ito, baka managot naman po kami. Kaya pag-uusapan muna po namin kung paano natin maayos po ang inyong hinihiling sa amin. Dapat sana ganun ang sagot. Opo. Tama Ngayon, naman ang po yun. sinabi niya sa akin, Oo. ito naman po'y alam na po nung management. Na Kaya commissioners, opo. gusto kong malaman kung alam ng management. Alam mo, nung pumunta ako ron, Opo. walang makapagsabi na yun ay pinag-usapan ng commission proper. Oh. Sabi ko, Oho. alam niyo itong usapin na to, policy issue. Opo. Actually, di lang, mas mataas pa sa policy. Merong constitutional basis ito Kayo lamang kasi ang binigyan ng karapatan na mag-audit, mag-examine. Wala nang ibang opisinang pinagbigyan niya. Ngayon, kung yung pong katungkulan na yon ay isusurrender ninyo at hahayaan yung ibang opisina na gaganap sa tungkulin nyo, baka magkamali kayo. So, na-establish ko kanina na hindi po dumaan. Wala kasi si chairman Ganun ba, So, nagtanong-tanong ako doon. Marami naman tayong kakilala Opo, doon. andun naman yung mga vice chairman. Kaya ito yung gusto kong palabasin. Kung yun ay isang policy issue at ang COA ay isang collegial body, Opo. bakit ang chairman lang ang nagbigay ng pahintulot? Hindi kasama yung dalawang commissioners. Wala nga, hindi nga nag-usap walang record Naghahanap ako ng record na nag-usap sila. So, dapat may minute pala yon. Kinakailangan. Sabi ko nga, ito ay policy issue ito. Opo. Commission proper kayo. Kung tawagin nga, kayo yung, kumbaga, 3 komisyon ng independent sa ligang batas natin. Opo. COMELEC, Yan. 7 sila, di ba? Oho.
Civil Service Commission. Yan, CSC. Hindi ko alam kung ilan sila, no? Maring 5. At itong Itong COA. COA, 3, isang chairman, Dalawang at saka commissioners. 2 commissioner. Tama po. Pero oo. collegial body yan. Mhm. Ngayon, dahil nga ang malalagay dito ay yung kanilang ang medyo tatamaan yung authority nila, yung mandato eh. Walang iba eh, walang ibang pinagbigyan ito. Walang ibang May trabaho, gampanin niya. No? walang ibang pinagbigyan ng gampanin nito. Kayo lang, exclusive kayo. Kaya nga po kayo independent eh. Mhm. Pagkaraniwan, pag ginawa kang independent constitutional body, Hindi ka pwedeng pakialaman. hindi ka pwedeng pakialaman. Oo. Pwede mong sabihin yun eh. Parang COMELEC, Kong. Ano? Halimbawa, ang usapin ay tungkol sa bilangan ng boto, hindi pwedeng magbilang hindi yung nyo Kong. pwedeng ano yun eh. Pwede sa House yun. At saka, alam mo, kung halimbawa sasabihin ng Congress, halimbawa, dahil we will exercise our power of the purse. Opo. Alam mo, hindi mo rin magagamit sa kanila eh. Kasi yung mga constitutional body, meron silang fiscal autonomy. Ayun. Kung ano yung kanilang budget na hiniling, Yun na yun. wala kang magagawa doon. Oo. Dahil nga kailangan proteksyonan natin sila, hindi sila dapat nai-influensya ng kahit sino dahil doon sa nature ng gawain nila. Para manatili na independent sila. So tingnan mo nangyari ngayon. At saka, Kong, Sa akin palagi, nakompromiso yung pagiging independent nila. Kailangan Totoo. natin bigyan ng emphasis ito. So, hindi mo pa pwedeng sabihin sa MAWA, sa COA, ay, mali yung audit nyo. Mali. Hindi pa pwede yun. Hindi mo pwedeng sabi, ang pwede lang magsabi, pupunta ka sa korte. Sa korte. Halimbawa, inisyuhan kanila ng audit observation memo. Kinontes mo, sabi nila, mali ka dyan, kami ang tama. O di pagkatapos nun, mayroong estado na naman yun eh. Ang isang stage, ang estado ng gagawin nila notice of disallowance ka na. Pero yung notice na yun, appealable pa rin sa commission Hanggang proper. sa opo. Papaliwanag mo pa. May appeal ka pa eh. Kung sakasakali Ito yung yung appeal mo, ilang buwan to? 6 months? oh, 6 months. Ay, ang haba pala, ano? Pagkatapos, kasi pagka confidential fund, Oho. diretso ang appeal sa commission proper. Eh. Kaya nga may 6 months ka eh. Ayun. Opo. Kaya nga very, very tentative. Oo. Tinitingnan pa yung mga papeles, biglang makikialam ang isang committee ng House of Representatives. Yun ang issue dyan. Ayun. Kaya yun ang pinipilit ko. Yun nga. Kaya pala mali yung sagot ng representante ng COA. Kasi nasa kanila po ang power of the purse. Kaya sinumiti po Sinabi namin. ko, wala namang connection yun eh. Kasi po, kinikilala namin ang power of... Lahat ka ako ng tao, kinikilala ang power of the purse. ng Congress. Totoo naman yun. Opo. Hindi dahil sa pagkilala na yun, ay magbibigay ka na lang, ipagkakaloob mo kung kani-kanino, yung mandato mo. Trabaho mo. Oho. Iba ka ako yung pagkilala mo sa power of the force, pero kami kinikilala din namin yung exclusivity ng mandate mo. Hindi mo dapat ipagkatiwala kahit kanino. Walang connection yung niya, yung argumento eh. Ngayon, kaya ako nagpunta ron para lang malaman. Kasi po kanya may kaalaman naman po ang aming komisyon. Opo naman. Ngayon, yung kaalaman na yun pala, hindi naman nasalig doon sa collegial body. Yung chairman lang ang chairman lang ang nagpasya. Ang nagpasya. So, sa akin tingin may problema doon. Ayun. Kailangan i-discuss natin kung nakikinig ang COA. Totohanan po ito. Ako nagpunta po ako kanina sa inyo. Oh. Ay, Dapat palang ginawa ng COA dito, Kong. Sinabi niya na, teka muna, may 6 months pa eh na tumatakbo. Maghintay po kayo. Hindi pa po Patapusin nyo lang kami. O yun nga. Kasi ginagawa namin trabaho namin. Hindi ba sinabi ko nga sa kanila, kung napakinggan nyo yung yung interpretation ko. Hindi nyo ba pwedeng sabihin, Ayun nga. pabayaan nyo po kami makatapos muna. Let the processes continue. Pagkatapos po nun, ano man po yung naging namin, kayo na pong bahala kung ano po yung kung gagamitin po nyo o hindi, di ba? Yun na nga po. Kasi po may appeal pa. Halimbawa po, ganito yung outcome namin. Meron pa pong appeal kung sakasakali man Hanggang po sa Korte Suprema Kaya hindi po kami pwedeng mag-delegate sa inyo. Ayun. Kaya di hahayaan mo ngayon kung ano isasagot sa'yo ng komite. Ang problema ko, yung punto niya, yan din ang naging liyam ni Yusek Laika
Lopez, pero ginamit na dahilan ng... Doon pa nga siya nakulong. Doon pa, yun ang dahilan kung bakit siya Oo, inakulong. hindi ba nire-rescue yun? Yes. Kung ako, yung abogada na yan, ng Opo. OPP, ganun din ang Malamang, gagawin yun ko. din ang gawin niyo. Abogado siya eh. Abogado siya eh. Hindi naman sinasagkaan yung trabaho ng Kongreso, Hindi di ba? niya- wala po kaming layunin na kapigilin po kayo. Opo. Dahil trabaho niyo po yung kung ano po yung gusto ninyo in aid of legislation. Ang sinasabi ko lamang po, yung nature po ng proseso ng audit observation memo na ipinagkatiwala naman po dito lamang sa Commission on Audit at hindi po sa inyo. Oho. Kaya ko lamang po idinadahilan ito, pagpasyahan po natin sana. Hindi eh. Mukhang ganun nga talaga dapat ang Yun nature. pa yung naging dahilan Opo. ng kanyang pagkakakulong. Ayan. Yun nga. Sinabi ko, di ba Mr. Chair, ang mas maliwanag nito, kung gagamitin nyo sa kanya na siya ay pinipigilan o obstruction of the processes of this committee, hindi po ba ang committee ito ang naunang nag-obstruct? Ano? Trabaho po ninyo, pinanghimasukan natin eh. Oho. Oh, you are out of order, sabi nila sa akin. Saka naman nakakitang. Ay, nako. So, ganun ho pala talaga Balik dapat. tayo dun sa ano sinabi ni Pangulong Bongbong. Oho. Wala naman kang importante dyan eh. Opo. Hindi niya importante yung Hindi impeachment na yan. importante Opo. yan. Yan kanya makakadistract lang sa inyo. Napakarami nating problema. Tama naman yun eh. Opo. It's a tempest in a teapot. Isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. O, di ba? Oho. Ano ba yan? Eh, Kaya wala sila nang- gumamit ng pangalan Opo. na hindi existido para sa ganun, maitago nila yung Mapangalagaan. identity Yan. ng mga assets ng gobyerno na ito po ang tumutulong sa gobyerno para po maproteksyonan ang ating bansa sa mga kalaban natin. Kaya pala kung may singit ko lang, Nelson, nung minsan, nung dumalo ang Pangulong Duterte sa pagdinig ng Kamara, tinanong sa kanya yan, sabi niya, alam mo ba, pag sinagot kita dyan, makukulong ako? Yan ang magiging dahilan. Tsaka niya, pag sinagot kita tungkol sa confidential fund, wala akong kahatungan kundi makukulong ako pag sinagot ko yung tinatanong mo Sino sa pang akin. maniniwala na ang asset Ayun sa iyo na ibubulgar mo pala ako? Ayun na nga. Pagkatapos pala na tumulong ako na magbigay ako ng impormasyon alang-alang sa proteksyon ng ating bansa, ilalantad nyo rin pala ako? Manganganib pala tayo ang ating seguridad ng bansa dyan. Mga nga ba seguridad ng bansa? Sino pa itong nagsasaliksik? Sino pa, mga kalaban pa ng... Yun na nga. Di nyo nakita yung kabalintunaan at kabaligtaran ng mga pangyayari ngayon? Pumasok tuloy sa isip ko, Kong, sa isang pagdinig din noon na iniimbestigahan naman ng confidential fund ng Office of the Ombudsman, yan din ang linya ng tanong, Kong. Tinanong din ka Ombudsman, ano yan, Martires eh. Pwede niyo ba malaman? Sabi niya, wala pa po akong alam na intelligence fund na niresibuhan. Kasi pag niresibuhan ko po yan, nilagay ko pangalan. Pwedeng resibuhan pero itatago mo Yun nga na yung nga tumanggap. po. Kasi nga yung nature nga ng pagkakatanggap, asset mo nga yan. Yun na Hindi nga ba? po. Ano ba yung paghalimbawa ang gagamitin natin para magkaintindihan kami? Hindi ba? Maunawaan. Mukhang ayaw talagang unawaan So, yung punta na yan, Kong. nakita mo yung malit na bagay na pinipilit na palakihin. Oho. Nahantong tayo ngayon sa pagpapile ng impeachment. Pero kung yung malit na bagay na yon ay pinanatiling mali dahil wala namang kabagay-bagay, akalain mo nga halungkatin ang confidential fund. Pero, ang paghalungkat, isang opisina lang. Oho. Yung 350 pinabayaan. Saan ka naman nakakita? Totohanan ba? Totohanan ba yung gawain na kinakailangan makagawa tayo ng isang maganda at mapapanaligan na batas na siyang gagabay sa ating mga mamamayan Nako. na may kinalaman sa confidential fund? Oo. Ha? 350. Ang merong notices galing Isa sa lang COA. yan. Paano mo ngayon masasabi na kayo po ay objective, na kayo po ay, hindi po kayo na may personal. Halimbawa, sasabihin na, alam mo, Jen, Nelson, mali kayo sasabihin nila. Hindi kami na may personal. Oho. Lalong-lalong hindi kami namumulitika. Basta't ang gusto lang namin tuntunin, isa lang. Ayaw na namin tuntunin yung 350. Office of the Vice President lang. Dahil sa, alam nyo na kanya, madugo yung, marami kaming gawain eh. maraming Gusto namin isa lang. Ang Oho. tatargetin namin. Oho. Ha? At saka sabi nung isang mambabatas, Kong, yun lang ang may gusto maging presidente sa susunod na taon eh.
Yung, di ba, sabi ng isang representante ng Zambales yun eh. Ano naman ang correction nun? Oh, Kahit naman yung cameraman natin, sabihin niya, nangangarap din maging presidente ng Oo, Pilipinas. ako din Kasalanan ako. ba yun? Ay, hindi ho. Yun na lang ang pinakalibre sa Kaya buhay nga, na ito. pangarap eh. Oo. May bayad ba yung pangarap? Wala po. Makukulong ka ba pag nangarap ka? Oo. Hindi rin, di ba? Oo. O anong connection nun? Ay, bang ko. Pero balik tayo dun sa isang maliit na bagay na pilit na pinalalaki. Ito nga. Aha. At ngayon nga, nahantong na dito, Kong. Nakita mo pati yung pinaka-pangulo ng Philippine Statistics Authority. Ha? Yung panahon mo na iukol sa mga bagay na dapat makakabuti sa ating bansa. Isipin mong napakasangkapan ka, Mr. Mapa, sa paghahanap ng wala. Mahirap yun Opo. Hindi ko, baka kasi nagbabakasakali sila. Kasi ang makakakita daw po kay Mary Grace Piatos ay may pabuya na 1 milyong piso kung Yun na nga yung aking pinoproblema dyan. Akalain mong pinalaki na yung pinalaki, alam nila na nom de guerre ngayon. Isang alias, isang bagay, isang pangalan na kinakailangang maitago mo. Yung binayaran mo ng impormasyon sapagkat tinulungan kanya. Asset mo siya eh. Hindi mo ikukompromiso yung safety, yung kaligtasan ng asset mo. Ganun lang kasimple yun. Pagkatapos mag-aano ka ng pabuya. 1 million daw po. Di ba pinalaki yung isang bagay na wala? Yung punto ng iba ko, ito nakikita ko to sa social media, hindi niya natin pwedeng maliitin yan sapagkat daang milyon ang halaga eh. 125 million, tapos sa kabuuan niya 612 million. Hindi ba napakalaking halagaan niya yan na para bagang ipinagkait sa tao Yung bayan? pinagsama-samang 350 na hindi mo tinawag, ilang bilyon yun? Yun. Alam ba nila kung ilang bilyon? Bilyon po yun, Kong. Halimbawa, opisina ng presidente. 4 na bilyon ang opisina ng presidente. Ang confidential fund. Bakit hindi sinama yung... Para lang sana makita natin, nasaan yung halimbawa, di naman natin sinasabi na may pagkukulang sa lahat ng iba pang... Para lang makita natin, matest natin, kung yung mekanismo, yung paggasta, kung may commonality halimbawa, para mapagpasyahan, ewan ko nga paano silang gagawa naman. Confidential nga eh. Kaya talaga... Hindi kailangan mga twiran siya. Bakit tinarget mo ay isang opisina lang? Ba't hindi mo sinama yung ibang opisina? Halimbawa, yung opisina ng Pangulo, halimbawa, ba't hindi natin tinawag? Meron din naman confidential fund, di ba? At palagay ko, baka meron ding audit observation memo. Baka ipatawag din sa executive secretary. Tsaka hindi lang naman mali yung hinahanap, pero ring best practices, di ba? Para maisama dun Kasi nga, kung halimbawa, hindi ka kukuha ng maraming sample. Tama. Paano ka makakagawa ng batas kahit na pinipilit mo lang na gumawa ng batas? Isa lang ang pinagbabasihan mo, samantalang ang pinanggalingan ng confidential fund, 350 nga ang nabigyan at na-issuehan ng audit observation memo. Bakit hindi nila ipaliwanag yon? Pag pinaliwanag nila kasi, lalabas. Paano po, namumuliti ka po kami? Kasi yun nga ako, magiging sagot dyan, Kong, ay... kasi yung tanggapan ng Pangulo, hindi na tatakbo sa 2028 yan eh. Yun hong tanggapan ng pangalawang Pangulo, tatakbo sa 2028 yun. Namumuliti ka nga, di ba? Yun na nga Yung po. maliwanag ngayon, paano mo ngayon ikukompromiso ngayon yung sinasabi mong integridad ng ginagawa natin bilang isang komite? Kinakailangan, kaya mo ginawa yun, nagpapakadalubhasa ka para makagawa ka ng isang batas. Nililinya mo pala impeachment, hindi ka na magagawa ng batas eh. Pero itong, napunta na natin yan, Kong, no? Nabanggit nyo na rin lang ng itong impeachment. Sa tingin nyo ba, seryoso ito? Kasi ako sa tingin ko parang hindi ito seryoso, Kong eh. Maging ang pamunuan at mukhang ang Justice Committee, na hindi ko alam kung sino ang chairman ng House Justice Committee ngayon eh. Si Congresswoman Juliet Ferrer. Hindi ko... Parang hindi gano'n. Negros. Ganun po. Pero parang hindi sila ganong aktibo. Siguro, ngayon, ay haharapin nila itong bagay na ito. Pero seryoso ba talaga sa tingin ninyo ang pamunuan ng Kamara? Ewan ko sa kanila. Ako, kasi ang Pangulo nagsalita.
madidistract lang kayo dyan. Opo. Hindi importante yan. Walang i-contribute yan na ikagaganda ng buhay ng isang Pilipino. Maliwanag yung sinabi. Kasi hanggang ngayon po, Kong, mula Ang kahapon. hinihintay ko dito, Oo. ano ang sagot ng leadership ng House? Ayun na nga po, Kong. Ang sasabihin ko nga sana, mula noon hanggang ngayon, walang statement si Speaker Martin. Bakit nga? Mula noon hanggang ngayon, kahapon, wala rin statement si SDS Dong Gonzales. Hindi nga, kasi sinabi niya, yan, para sa akin, ang opinion ko, malit na bagay yan. Opo. Bakit merong nag-file? Ang ibig bang sabihin, yung opinion ng Pangulo ay binaliwala. Opo. Ay mukhang, Pwede mong isipin na gano'n eh. mukhang binaliwala nito mga nagsampa. Kahit na opinion yon, sinasabi na natin, ang opinion ay nanggaling sa Presidente ng Republika ng Pilipinas. Oho. Ano ang tanong? Babaliwalain mo yung opinion na yon? Yun ang unang tanong, sagutin mo yun. Oho. Bakit merong nag-file? Ang ibig bang sabihin, binaliwala yung opinion ng Pangulo? Ay ako, Kong, kung sisinuhin at Hindi, pipinuhin ganun na. ang nangyari eh. Ayun na nga po, Kong. Sinabi na nga niya na walang kabagay-bagay yan. Pinalalaki nyo lang eh. Pagkatapos merong nag-file. Oho. O ano ngayon? Hindi, i-qualify Kung ako ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, anong iisipin ko? Aha. Because kaya nga po, ang punto ko lang dito, kung titignan niyo po kung sino-sino yung nag-file, Talagang hindi susunod. talaga namang hindi sumusunod doon pa Sa Pangulo. sa Pangulong Bongbong yung mga yun eh. Pero in-endorse ng isa sa House of Representatives, member ng House. Hindi rin gumagalang sa... O kaya nga, sa makatwid, Oh. habang merong isang nag-endorse Opo. na member ng House, sino ba ang leader? O di ibig sabihin, halimbawa, ako ang speaker, tatawagin ko. Oho. Bakit bigla kayong gumawa niya nang hindi nyo man lang ako Sinangguni. sinangguni? Oo. Ha? Sa palagay mo ba, naiintindihan mo yung implikasyon niyan? Opo. Ba't nga gano'n? Ang daming dapat na itanong ngayon. Mhm. Ako ang mapapahiya niyan eh. Oho. Di ba? Si Speaker, Lilitaw ngayon yan, hindi ko na kontrolado yung ano. Aha. Hindi ko sinasabing ang Pangulo makikialam siya sa atin. Sinabi niya, yan ang opinion ko. Pero sa ayon yun sa gusto.